أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ngayong gabing ito ay ikalimang gabi na ng ating qiyam. Alhamdulillah, ika-anim na pala na gabi. Ikalimang araw ng ating ayuno kanina. So ngayon is nasa gabi pa tayo ng Jumu'ah. Ibig sabihin ay nasa mga gabi tayo na pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga oras na hindi lamang sa Ramadan, kapag Jumu'ah, sa gabi man o hapon o araw nito, ay mayroong isang saa o isang oras na tinatanggap ni Allah ang dua. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil jumu'ati sa'atun idza wafaqaha muslimun istajaba Allahu du'aahu." Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Muslim, "Ma min muslim," sabi niya, "ma min muslim يدعو في يوم الجمعة ويوافق ساعة الاستجابة إلا استجاب الله دعاءه." Walang sino mang Muslim sa araw o gabi ng Jumu'ah na nagdudua, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at matamaan niya ang oras na tinatanggap ni Allah ang dua, maliban na lamang natatanggapin ni Allah ang kanyang dua. So ang dua na tinatawag, yan ang gusto ni Allah Ta'ala, magdua tayo. Ang dua, mukhul ibada. Ito yung pinakamukh o pinakautak ng ibada, ayon sa isang riwaya ng hadith na dinaif ng ibang ulama, hasan sa ibang ulama. Bagkos ang Nabi sallallahu alaihi wasallam mismo nagsabi, ad-du'a huwal ibada. Ang dua mismo siyang ibada. Gusto ni Allah na nagdudua tayo sa Kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kung tatanungin ka nila ya Muhammad kung tungkol sa akin, nasaan ako, malayo o malapit sa kanila, tunay na ako'y malapit sa kanila. Tinutugunan ko ang dua ng nagdudua sa akin. Kaya tumugon sila sa panawagan ko sa aking mga kautusan at sila'y gagabayan ko upang sila'y magabayan ni Allah. So, ibig sabihin, ang saim, ikaw na nag-ayuno ngayon sa araw ng Ramadan, nag-ayuno ka, nagpupuasa ka, meron kang dua na natural, gaya ng binanggit natin kagabi. May dua ka na hindi i-reject ni Allah Ta'ala. So, paano ba dapat tayo magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kagaya ba ng ginagawa ng ibang mga kamusliman, nahihingi sila, sasabihin nila, "Allahumma inna nas'aluka bi barakati Abdul Qadir Jailani." Lang ito yung mga Jailani, ni apelido Jasin Tauso. Sabi ng mga dua yun, makalamod. No. Pang ikaw, matutapulsan. Naman dyan ibig sabihin, maghihingi ako sa iyo, Allah, sa pamamagitan ni Abdul Qadir al-Jailani. Si Abdul Qadir Jilani, isa sa mga ulama ng Madhabul Hanbali. Bakit mo siya isasali sa dua? Samantala si Allah Ta'ala nang nagsabi, tutugunin ko ang magdudua sa akin diretso. So hindi kailangan na mayroon kang wasita. Shirk kay Allah Ta'ala na maglalagay ka ng pagitan sa Kanya at sa iyo. Narinig ka niya. Sinabi pa ni Allah Ta'ala, "Ammay yujibul mudtarra idha da'a." Subhanallah. 11th hour ng buhay mo. When experience mo siguro yan. Sobrang gipit ka na. Sobrang parang kulang na lang, wala na. Mamamatay ka na o delikado ka na. Hulihin ka na o ano man dyan. I-try mo magdua kay Allah Ta'ala. Kasi garanti niya. Ammay yujibul mudtarra idha da'a. At sino ba ang tutugon pa sa dua ng taong nahihirapan na? Kasi kapag hirap ka na, wala ka nang ibang kakapitan kundi si Allah Ta'ala. Hindi mo naman maisip si attorney, si judge na kakilala mo, hindi mo na makuha si mayor, si director, si congressman. Wala ka nang maisip kundi siya. Yun ang gusto niya. Yun ang
gusto ni Allah Ta'ala, yung wala, you will have nobody beside you except Him. Siya lang. Kaya kanya nilalagay sa mga trials na ubusin niya yung lahat ng mga tingin mo. Okay lang, may kapit akong ganito, may kakilala, tiging kakilala ko sa anyaba. Ayaw ni Allah yun. Gusto niya yung tawhid mo khalisan liwajhihi. Sa kanya lang. Amma yujibul mudtarra idha da'a. Sino ba ang tatanggap sa dua at tutulong sa saklolo, sa nagigipit na mananampalataya kapag magdudua? Siya na lang. Siya lang. Kaya, mustajab, tatanggapin ni Allah ang dua. Paano pa kaya kung nasa time ka pa ng pag-ayuno? Masya Allah. Tapos, gabi pa ng Jumu'ah. Ito, araw pa ng Jumu'ah. Tapos, dinatdan ka ng napakalaking problema. Panahon na yan na itaas mo ang dalawang kamay mo sa dua. Dahil si Allah lang ang natatanging ayaw niya na hindi humihingi ang alipin niya sa kanya. Tayo, hingan ka ng isang beses, dalawang beses, apat na beses, magsasawa ka, makasumulong, tao yun eh. Magpakayo sa Jamari. Baitay, mayroon ako, wala ako dito, Nandun, pangit, sa tabang inamba. Talukag ko na natako siya. Sa Allah subhanahu wa ta'ala hindi gano'n. Anong sabi niya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Ang binabasa ng mga imam natin matatanda doon. Hindi natin intindihan ang ibig sabihin ng aya nito sa Suratul Ahzab. Sinabi ni Allah Ta'ala, ang inyong Panginoon nagsabi, Allah mismo, magdua kayo, bibigyan ko kayo. Ang problema, we always doubt Allah. Yan ang problema sa atin. Bakit? Well, because when you are wealthy enough, you are talented enough, andyan na sa iyo yung mga kakayanan na yun, parang isipin mo, parang cliche na lang yung pagdua-dua na yan. Mali. Yun ang napakalaking pagkakamali natin. Nagkaroon kami ng dawra ng akida dito ng mga ilang buwan kay Dr. Adil Bukhari, isang Saudi na isa sa mga malalaki ding ustad sa Saudi Arabia, sa mga jamiat doon. Sabi niya, ang problema sa atin, imbis na musabbib at sabab, ang problema, sabab at musabbib. Yan ang problema. Meaning, yung nagbibigay ng sabab, ng daan, si Allah yun. Siya ang nagbibigay. So, hindi dapat sa sabab ka mag-rely bago doon sa nagbibigay ng sabab. No. Siya ang musabbib eh. So, sa kanya ka, number one, magdua. Pagkatapos, hingin mo sa kanya na buksan yung mga daan ng sabab na hindi ka mahulog sa haram, na ikakasolve ng problema mo o ikakakuha ng risk mo. Yan ang gusto ni Allah sa atin sana. Ang problema hindi, sa kanyang pagpagproblema na, ya Allah, last recourse na gitkawa, nagilain ani. Ang problema, from day one, nagkamali ka. Kasi doon pa lang dapat, nagtawhid ka na. Ang tawhid, single outing Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa kanya, siya lang. Yun ang gusto niya. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Yun ang gusto ni Allah. Hihingi ka, diretso ka sa kanya. Hingi ka ng tulong, diretso ka sa kanya. Of course, maghanap ka ng asbab. Pero laging ang asbab na yon, ang mga kadahilanan na yon, ipagkatiwala mo sa kanya. Mali naman yung, Ustad, mag-i-exam kami, board exam, o tapos di ako mag-study. Pagkatiwala ko lang sa Allah. Ay, di yung tawakkul. Tawakkul ang tawag doon. Ang tawakkul, ibig sabihin, pananalig kay Allah at pagtitiwala. Ang tawakkul, suicide. Suicide. Kaya tanong mag-suicide, kabiyak yung suicide, mag-bigti. Yan. Hindi yung tawakkal o tawakkul, patiwakal ang tawag doon. Ha? So, kapag hindi tama ang asbab o hindi ka nagkuha ng, ito namang iba, sabi nila asbab din daw. Asbab, pumunta sa mga hula. Ano, indaji, kita po. Akitaan mo, putikaan mo, makatulak ba ini? Mali na klase ng sabab. Kasi, ang alimul ghaib, ang nakakalam ng ghaib, si Allah Ta'ala lang. Yung si Haji, mamatay din yan. Kahit yung kamatayan, hindi niya alam. Pagpasok mo dun sa room niya, hindi niya alam ang pangalan mo. Yun bang alam ang ghaib? Hindi niya alam ang ghaib. Diba? So si Allah ang nakakaalam ng ghaib. Alimul ghaibi wa shahada. La yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul.
Sinabi ni Allah Ta'ala, siyang nakakaalam, talastas niya ang ghaib, bagay na nakatago. At bagay na nakikita, shahada. Nasasaksiyan ng mata. La yudhiru ala ghaibi ahada. Wala siyang ibang binibigyan pinagkakalooban ng kaalaman ng al-ghaib. Maliban lamang sa kinalugdan niya sa mga propeta, mga rasul. Na tayo, apelido lang natin ang rasul. Pero hindi tayo rasul, di ba? So wala kang alam sa ghaib. Sabi, anong nakita ko lang, nakitaan ko ito. Yung kita mo ito, puting. Kung magkagad, huwag mong paniwalaan yun, kasi nung kalingan yun. Ha? Kabudto din ito ba? Hinay na ako, tigin ko na ako. Tigin ko na, dati na katagkaw sa cellphone, mana, so balagkas din tigin, nagkadung. Nakakita ka ng taong nakagreen, ito na. Sinuntok mo, kasi siya yung nakanakaw ng cellphone mo, sabi ng mga ula. Natingkas ka. Natingkas mo. Kasi imbis na maganda yung ano mo sa ibang tao, nilalagyan ng nilalaso ng mga hulat, mangkukulam ng mga kwan na yan. Bakit hindi ka diretso kay Allah Ta'ala magdua? Doon kay Allah magdua. Ano man ang kwan natin, magdua kay Allah Ta'ala. Huwag kang mag-rely sa sarili mong kakayanan. Kaya mo yun? Oo. Naam, pero ang credits parati doon kay Allah Ta'ala, ipagkatiwala mo ang huli doon sa Kanya. Yun ang dapat nating ma-value dito sa Ramadan. Sa atin, karamihan, lalo na pag konting oras na lang bago mag-iftar, o mag-usap, magdaldal, mag-chismis, nasayang yung sa'atul istijaba. Kanina, pinapanood ko yung iba, walang, yung bang nagdudua, tahimik, magdua, ha? Pinag-usapan yung sinigang, pinag-usapan yung, wala kuha tayo lang. Ha? Magdua. Yan yung time na magdua ka. Pag adan, kain ka na diretso. Tapos, pagkain, nalunok mo na, dahab al-dhama'u, wabtallatil uruq, pathabata na dyan insyaallah. Ano ba ang dua before mag-iftar? Bismillah lang. Diba, apan iftar, bismillah, pag subo. Ha? Bago yan, magdua ka ng sarili mo, Ya Allah, kawan mo ko, Ya Allah, patawarin mo ang kasalanan ko. Bago yan, yun yung mga times na bago mag-adan. Pag-adan, kain ka na. Yun ang sunnah. So, sinasayang natin itong mga oras na ito. Mula tulu'ul fajar, alam niyo, paglabas pa ng fajar, after nyan, after mag-dhikr, after mag-kwan, paglabas ng araw, magsalatul syuruk, mag-syuruk kayo, magsalatul duha, pag ano ng araw na malapit na sa noon, yung forenoon na prayer, salatul duha, ang mga salaf na may ulat na tuwing Ramadan, 12 karakaat ang ginagawa nila, magkakahiwa-hiwalay tig dalawa-dalawa bago mag-salatul dhuhr, yung salatul duha. Masya Allah. Sadaka ng katawan mo yan, araw-araw, yung salatul duha. No? Kullu sulama bani Adam, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alayhi sadaka. Lahat ng mga buto ng anak ni Adan ay may wajib na magsadaka. Ano yung wajib na magsadaka sa atin? Yung sunnah ng salatul duha. So ano pa? Ang mga sa mga time na yan, mula sa time na paglabas ng fajar hanggang sa hindi ka pa nag-iftar, mustajab ang dua. Idagdag mo pa yung Jumu'ah ngayon. Allahu Akbar. Ibig sabihin, sobrang-sobra na yung pabor na binibigay ni Allah sa atin. So paano ba ang pagdudua? Gaya ng sabi natin kanina. Sabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, tabda'u du'aaka bilhamdi. Bilhamdala. Una, nagagawin mo sa pagdua, diretso magdua, simulan mo muna sa papuri. Alhamdulillah. Tapos salawat sa Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. At saka ka mag-istighfar. Allahumma gfirli dhambi. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Sayyidul istighfar. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Yung mga ganun. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'duka mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u lak bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Hindi mo memorize, magtagalog ka, magtausog ka sa dua mo. Dua yun. Hindi yun sa loob ng sala. Magkagan kaya Allah, ampunan yung kadusan ko. Ya Allah, ikaw yung barampon. Ya Allah, ikaw yung ganun. Pagkatapos, bakitin mo na yung hilingin mo sa Allah Ta'ala. Then after that, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapos,
Ganun ang sabi pa ni Imam Ibnul Qayyim, kumbaga pa sabi niya sa pamamana, law si tosog makatudyo ka tuhod. Ibig sabihin makatarget ka talaga. Kapag ganun ang sistema pattern ng pagdudua mo. Now, so, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya yung bingi na Panginoon. Waliyadu billah. Hasya lillah. Naririnig niya tayo. Alam niya nung nasa puso natin. Ang gusto niya nang matuto tayong humingi sa Kanya. Yun ang gusto ni Allah. Yun ang gusto niya. Kasi sa paghingi mo na yon, meron doong pagpapakumbaba sa Kanyang kaluwalhatian. Na i-recognize mo talaga kasi ikaw nilikakanyalipin ka na niya. Pero gusto niyang aminin mo yung pagkaalipin mo. At tadallul fil ibada, yung pagkababa ang loob sa pag-iibada. Yun ang ibig sabihin ng pinaka-essence ng ibada. At tadallulu lillah, yung tunay na pagpapakumbaba kay Allah Ta'ala. Yan sana ang itrain natin sa ating mga sarili sa panahon ng buong Ramadan na ito. At higit pa doon, ang pagsasala ng ibig sabihin ay dua. Magiging walang saysay din ang lahat ng dua natin kung hindi natin aalagaan ang pangulo ng lahat ng dua, walang iba kundi ang sala. Ang sala, 5 beses sa isang araw. Malaking kasalanan kay Allah Ta'ala ang pag-iwan dito ng sinasadya o pagpapaliban dito dahil sa prioridad ng dunya. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu lahu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati salatuhu. فإذا صلحت صلح العمل كل سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. Sabi ng Nabi alayhi salatu wassalam sa pagkakaulat, Imam Muslim, Imam Ahmad at Tirmidhi at iba pa sa kanila, tunay na ang unang-unang kikwentahin sa lahat ng ating mga gawain ay ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Kapag naging maayos yon, maayos lahat ng ating mga gawa. Kapag naging sira yon, wasak din lahat ng ginagawa natin. Mas magaan ang sala kaysa ayuno, sa totoo lang. Pero bakit marami sa atin ang iniiwan natin ang sala, pero nag-ayuno tayo? Ironic, hindi ba? Ang ayuno, mahirap yun kasi may tayong panahon, kailan ka titigil kumain, kailan ka kakain. Ang sala, madali, maghuhugas ka lang, maliligo ka lang kung nasa impurity ka, o magwudu, ganon. Tapos magsala ka na, ilang minuto tapos na. Hindi ba? Pero bakit tila mabigat sa iba sa atin? Kasi walang tawfik kay Allah Ta'ala. Walang pagkasi, walang pagbibigay, basbas mo lang kay Allah Ta'ala. Kasi tandaan niyo, kahit ano pang klaseng amal ang gawin natin, kapag walang tawfik, walang basbas mo lang kay Allah Ta'ala, walang kwenta, walang baraka, wala lahat. So paano mo maangkin ang tawfik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inshallah sa susunod natin na lecture sa susunod na ibang 3 gabi, pagbalik ko rito, di-discuss natin yun. Paano natin makukuha ang tawfiq ni Allah Ta'ala? Sapat na halimbawa, nagtarawih ka na at lahat. Ano na ba yun? Tawfiq na ba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yun? Nag-ayuno ko at lahat. Na-discuss natin kagabi yung 3 klase ng nag-aayuno. Diba? Grupo na nag-aayuno. Nag-aayuno na pag-iwan, umiwan lang ng pag-inom, tubig, nag-abstain lang sa mga panayan, pagkain. Pero hindi naman nag-ayuno ang dila niya, ang tenga niya at ang mata niya. Ang isa naman nag-ayuno na pati ang tenga, dila at mata, pero yung puso hindi pa nag-ayuno. Bakit? Kapag may dumating na mga masaklap na mga itinakda ni Allah Ta'ala, halos hindi niya matanggap. Pero yung pag-ayuno na umabot pati sa puso, yun ang tinatawag na sawmul khasatul khasa o khususil khusus. Ibig sabihin yung pinaka-tinatangi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yan ang isa sa pinaka-purpose o gaya ng pag-ayuno na ito, la'allakum tattaqun, upang makuha ninyo ang takwa na yan mula kay Allah at walang iba kundi nagmumula sa tawfiq o basbas ni Allah. Sa susunod, yan ang i-discuss natin inshallah ta'ala. Paano malalaman o paano mga asbab na makuha ang tawfiq ni Allah at paano malalaman na tinawfiqan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapat na ba ang pangalan mo si Tawfiq? Kaya tinawfiqan ka? Ang tawfiq, ibig sabihin, pagsang-ayon mula kay Allah, na sinang-ayunan niya ang mga ginagawa mo. So yung basbas niya, napakahalaga nun. Wa sallallahu wa sallim, wa barik ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.